Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Title, Huwag tayong magpadala sa ingay ng kasinungalingan. Sa gitna ng lumalakas na mga usaping destabilisasyon at kaliwat kanang akusasyon sa garapalang korupsyon sa gobyerno, nanawagan si Marcos Jr. sa Armed Forces of the Philippines na manatiling tapat sa saligang batas, at huwag magpagulo sa ingay ng kasinungalingan. Sa kanyang talumpati sa tradisyonal na hapunan, kasama ang AFP Council of Sergeant Majors sa Malacanang nitong November 28, so kahapon, binigyan diin ng Pangulo na ang katatagan ng Republika ay nakasalalay sa tapang at katapatan ng mga nasa uniform service. So ito ang sabi niya, huwag tayo magpapadala sa ingay ng kasinungalingan, tumindig tayo sa katotohanan. So ano bang totoo? Ang katotohanan ay wala akong kinalaman sa korupsyon na issue ngayon. Malinis ako. Si Saldi ko sinungaling. Si Senator Amy, hindi ko kapatid niya nagsalita. Ito ang katotohanan. Malinis ang inyong Pangulo. Something like that, di ba? Sabi niya, sinungaling yung mga paratang sa kanya, nasa kanyang katotohanan. Dagdag pa niya, hindi dapat matinag ang AFP sa gitna ng mga pagbabago at kaguluhan na pinapalala umano ng misinformation networks. Sabi niya, despite these waves of changes, your purpose remains unchanged. Remain loyal to the Constitution, protect the Republic and all Filipinos. O dito tayo yung protect the Republic and all Filipinos. Sa kanyang mensahe, iginit niya na kailangan niya ang tiwala at suporta ng hukbong sandatahan upang mapanatili ang kaayusan sa bansa. Tama ito. Ang makakapagpapanatili sa Pangulo sa kanyang pwesto, walang iba kundi ang AFP, of course, PNP. Sabi niya, I know that you will stand and walk alongside me in carrying this responsibility. Naging malinaw sa pahayag ng Pangulo sa gitna ng umiinit na politika, mga investigasyon at mga aligasyon ng katiwalian at revelasyon ng kanyang kapatid na gumagamit umano siya ng pulburon. Umaasa siya na mananatiling steady ang AFP, hindi sa ingay, kundi sa katotohanan at mandato ng saligang batas. Yes ha? Okay, so, hindi ito mga general. Itong kausap ng Pangulo. Sergeant Majors. Sila po, ang pinakamataas na ranggo ng isang enlisted personnel is Sergeant Major. Tawagin namin sila na itong mga non-commissioned officers, they are the backbone of the army. Malala ko nung tinyente ako, bagong pasok ako, 1984. Punta kami sa Army Chief of Staff, General Oropesa. Yung advice niya sa amin, hindi ko makalimutan is, learn from your sergeants. They are the backbone of the Army. Tinandaanan ko yun. Kaya nung bagong tinyente ako, nasa field ako, bagong report ako sa Agusan del Sur, nagtatanong ako sa mga sarhento. Kahit totoo, opisyal ako, mas mataas ang ranggo ko sa kanila, kaya lang yung experience nila, mahaba, ako wala pa. Bagito pa, may gatas pa sa labi. Kaya nagtatanong ako. At dahil nakinig ako sa kanila,
Sa awa ng Diyos, nakasurvive ako sa aking 34 years sa military career dahil sa mga sarhentong ganito. Kaya ito, mga sarhento, Sergeant Major. Oh. Dagdag kaalaman na lang ha, private, ang pinakamababang ranggo. Private ng sundalo ha, private first class, corporal, sergeant, staff sergeant, technical sergeant, ano pa, master sergeant, and then senior master sergeant, and then sergeant, chief master sergeant. Ang mga chief master sergeant, senior master sergeant, ito po yung mga sergeant majors. Hindi pala ranggo yung sergeant major, it's a title. Siya yung pinakamataas na, kung ako, commander ako, tatawagin ko yung sergeant major ko. Ano, sergeant major, anong masasabi mo? Ganon. Iyon, punong-puno ng karanasan itong mga sergeant majors. And to me, it's a good move. Tinawag ng Pangulo kasi ang lakas ng armed forces nasa mga sarhentong ito. So, tatalima pa sila? I think so. Kasi, ulitin ko, gone were the days wherein our soldiers ay ma-involve pa yan sa destabilization, kudita, withdrawal of support, whatsoever. Mas gusto ko ang AFP kasi kung makikialam pa ang AFP, lalong maapektuhan ang ating bansa. Yung image natin sa ibang bansa, lalong babagsak ang ating ekonomiya, lalong, what's this? Mga foreign direct investors, mawawala. So, to me, ang armed forces, non-partisan, protect the people at all times. So, dito na tayo. Alam ko, ito, statement mismo ng Chief of Staff, nabasa kong post na hindi kami bulag, pipi at bingi. Alam namin ang nangyayari ngayon. Yung katiwalian, alam nila. So, itong mga sarento natin, alam nila. Kasi, klarong-klaro sa mainstream social media, talamak ang korupsyon. Kaya lang, ang kanila is sundin ang konstitusyon. So, hindi sila pwedeng makialam sa political na problema. Not unless, ito lang ha, kung ang Pangulo mag-decide na mag-resign, yun na yun. Kaya lang kung ang Pangulo ayaw mag-resign, wala tayong magagawa. Tatapusin na talaga niya ang kanyang termino hanggang 2028. Mag-utong, kung sa Bisaya, mag-agwanta, magtiis na lang tayo. Total, nandyan na, naka-ready na si VP Sara to take over the presidency sa 2028. Doon na lang tayo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo na namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Si Uncle ang natagaan og gero. Natagaan. Mahal kayo ang panalitog na ating trabaho.